Sa iba pang balita, hindi naman inurungan ng tinaguriang Young Guns ng Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sila ay sumailalim sa drug at psychological evaluations. Ito'y sa kondisyong haharap ang bise sa mga pagdinig na kumukwestiyon sa paggamit ng pondo ng kanyang mga hinawakang opisina. Pakinggan natin ang report ni Milky Regunan. Tinanggap ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sa drug at psychiatric test evaluation. Pero pagkatapos ng mga test, dapat humarap na daw si VP Sara sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at sumpaan na magsasabi ng totoo sa kinikwestiyon na paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd nang siya pa ang kalihim. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Cong-hun, tinatanggap nila ang hamon pero ito ay malinaw na diversionary tactics dahil ang tunay na issue ay accountability. Kumasa rin si House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa hamon ni Duterte at ang kanilang mungkahi ay dapat neutral third-party groups ng medical expert ang kukumpirma sa resulta para matiyak na objective at transparent ang resulta. Sa panig ni House Deputy Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ang sinumang babagsak sa drug test ay dapat papanagutin alinsunod sa Dangerous Drugs Act. Iginit din ni Bongalon ang kahalagahan na humarap si VP Sara sa investigasyon ng Kamara kaugnay ng paggamit nito ng confidential funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.